Hindi na bago para sa Philippine Volleyball ang paulit-ulit na learning experience, pabago-bagong national team at ang hindi magandang resulta sa international volleyball competitions. 2023 na, ano nga bang sunod para sa Philippine Women's Volleyball? Balikan 2023 Philippine Women's Volleyball Team Journey. Record ng koponan, biggest news at mga issues, alamin. What's next para sa ating national team? Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Umabot na sa late 20s at early 30s ang mga edad ng dating Philippine Volleyball Stars at magpasa hanggang ngayon, mabagal pa rin ang usad ng Philippine Volleyball. Naging immune na nga lang din ang Pinoy Volleyball fans sa mga talo ng ating pambansang koponan internationally. Unti-unti namang lumilitaw mga future prospects ng ating pambansang koponan, kaso anong pag-asa nga ba meron ng Philippine team para ma-maximize ang skills at talent ng mga young guns? Mahirap nga yang sagutin kung hanggang ngayon ay wala pa nga ring pagbabago sa pamamahala ng ating Volleyball Federation, ang Philippine National Volleyball Federation o PNBF. Matagal na nga nako-call out ng Philippine Volleyball Community ang federasyon sa mismanagement ng national teams at volleyball program ng bansa, pero wala o kakaunti lang rin ang development na nagagawa. Una ay ang grassroots program. Hindi pa nga rin consistent ang ating bansa sa pagpapadala ng mga junior national team sa AVC competitions, lalong-lalo na sa men's division. Huli pang breakthrough ng junior team sa AVC ay nung under 23 pa sina Jaja at Alyssa taong 2015. Ngayon, 30 na si Valdez at 27 na si Jaja. Ni hindi nga nakapag-AVC under 23 sina Belen, Solomon, Nisperos at iba pang UAAP stars. Dumiretso na lang din sila sa AVC Women's Senior Volleyball Competitions. Pangalawa ay ang paulit-ulit na pagbabago ng national teams. Ngayong 2023, simula SEA Games noong Mayo at ngayong AVC Championship this September, sa loob lang ng 5 buwan ay nakatatlong national team ang Pilipinas. Ang Creamline Core noong SEA Games, Akari Core noong AVC Cup, at NU Core naman ngayong CV League at AVC Championship. Baka nga pati kalaban ay litong-lito na kung sino ba ang kalaban nilang Philippine team. Problema rin hanggang ngayon yung kakulangan ng preparasyon. Pinakamahabang preparasyon na nga ngayong taon ay nung SEA Games lineup na mahigit 1 buwan lang din ng ensayo. Pinakamalala ay yung 2 weeks training ng AVC Cup lineup. Dahil nga rin yan sa hindi pa rin maayos-ayos na volleyball calendar ng bansa. Dagdag mo pa nga dyan ang hindi pagkakasundo-sundo ng ilang leaders, team managers at league owners ng bansa. Naging malaking issue nga ang PVL Invitational Conference na nakasagabal sa 2023 AVC Cup at Southeast Asian V-League. Kaya naman ang ating mga national team kung hindi All-Pro lineup ay All-UAAP lineup imbes na Mixed Pro at UAAP stars. Maraming fans na nga rin na nagpapababa sa pwesto kay National Team Head Coach Jorge De Brito dahil hindi pa rin epektibo ang kanyang sistema sa ating pambansang koponan, mapa-pro o young players. Mula 2023 SEA Games hanggang 2023 AVC Championships, 6 wins at 13 losses ang record ni Coach De Brito. Lahat nga yan ay nagresulta sa mababang performance ng Philippine team sa mga international competitions. Pinakamagandang resulta na siguro ay nung SEA Games kung saan 4th place ang Pilipinas with 2 wins and 3 losses. Mas maganda pa nga sana ang naging performance ng bansa kung naging maayos lang ang balasa ng players sa Battle for Bronze noong versus Indonesia. Highlight naman ng Pilipinas ay nang lamunin ng team ang host Cambodia sa unang game 25-5, 25-5 at 25-5. Ito rin ang best lineup na nabuo ngayong taon kung saan nagsama-sama ang best performers ng 2023 All-Filipino Conference ng PVL. 7th place naman ang Pilipinas noong 2023 AVC Challenge Cup with 3 wins and 3 losses.
Highlight dito ay ang magandang performance ni Shaya Adorador, Aiza Maizo Pontillas, Janelle Cheng, Faith Nisperos at Roma Dromal. Winless naman ang Pilipinas sa dalawang leg ng Southeast Asian V-League kung saan nakalaban ng NU Core ang Southeast Asian top teams. Nagpakita naman ng signs of brilliance ang mga bata nating manlalaro, lalo na sina Bella Belen, Vanji Alinsug, Camila Lamina, Nina Itang at Alyssa Solomon na naparangalan din bilang best opposite spiker ng second leg ng CV League. Siya lang rin ang nag-iisang player na nag-uwi ng individual award ngayong taon para sa Philippine Women's Volleyball. 1 win at 4 losses naman ang Philippine team sa AVC Championships kung saan nakaranas ng dalawang 5-set heartbreak games ang ating koponan laban sa Iran at Kazakhstan. Major upset naman ang natamo matapos ang unang beses na matalo ang bansa sa team ng Hong Kong in straight sets. Naging palaisipan naman kung bakit hindi napasama ang Philippine Women's Volleyball Team sa mga lalaban ngayong 2023 Asian Games sa China. Rumor nga dito ay ang mababang performance ng koponan sa nakaraang SEA Games. Overall, 6 wins lang ang naipanalo ng Team Pilipinas ngayong taon sa loob ng 22 games. So far, AVC Championship na ang huling torneo ng Philippine team ngayong taon. Tanging good news nga lang ata yung hosting ng bansa sa third week ng 2023 VNL Men's Division. Bali-balita rin ang pag-host ng bansa sa 2025 Women's FIVB World Championship na magbibigay sa Philippine team ng automatic slot. At kung matuloy nga yan ay sana 2024 pa lang ay maging maayos na ang ating national team program at preparasyon. Sana rin ay makabuo na ng at least ay 32-man pool na pwedeng pamilian ng ating national team na sasabak sa torneo. Samantalang dalawang core players naman ang hindi na babalik sa ating pambansang koponan. Una ay si Jaja Santiago na malapit nang maging ganap na Haponesa at si Abby Maranyo na nagretiro na sa pambansang koponan noong Marso. Abangan naman ang ating video tungkol sa possible 32-man pool players at kung meron na nga kayong lineup, comment down below.